Kumusta po kayong lahat? Mapayapang Huwebes sa inyong lahat? At sana ay maayos ninyong nairaos ang araw na ito at lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Isa na namang road rage ang nag-viral kamakailan. At ang sangkot na naman dito ay isang pulis na naman. Paulit-ulit na lang itong nangyayari. Kung hindi retired police, isang active police. Ang sangkot madalas sa mga road rage. Nadadamay tuloy yung mga matitinong pulis dahil sa mga kalokohan ng iilang pulis na abusado sa kanilang kapangyarihan. Nangyari ang road rage na ito sa isang zigzag na daan di umano sa may Antipolo City. Nakunan mismo ni Willie Ruiz, yung truck driver, ang pagsugod sa kanya na di kalaunan ay nakilalang isang pulis, isang patrolman ng morong pulis. Itong nakunan sa video na napakayabang. O yan, tingnan ninyo yung itsura niya. Diba? Ang yabang-yabang. Daladala pa yung armas niya. And to think, araw nangyari yan at nasa gitna siya ng daan. E di ang dami nakakakita na hawak-hawak niya yung armas niya. Talagang mayabang. Talagang ipinagyayabang niya. Dahil may armas siya. Wala pang plate number yung kanyang motor. Ang tapang-tapang niya sa video na ito. At tapang ngayon, iyak later ang siguradong mangyayari dito sa mayabang na pulis na ito. Nakakagalit lang kasi kung nakakapanood tayo ng ganito at ang involved dito ay isang pulis pa naman na may sinumpaang to serve and protect the citizens. Pero ang nangyayari, sila yung umaabuso. Inaabuso nila yung pagiging pulis nila. Parang pinapakita nila sa mga civilians na dapat silang katakutan dahil unang-una nga meron silang mga armas. Tama lang na meron silang mga armas, pero dapat sana responsable sila na gamitin nila ito sa mga taong nagbibigay ng mga banta sa mga buhay nila. Pero sa katulad ng mga ganitong pangyayari na kung saan wala namang armas o hindi naman nagpakita ng anumang pagbabanta sa buhay niya, itong driver na ito, wala akong makitang rason kung bakit kailangan niya ilabas ang armas niya. Pagmamayabang ang tawag dito, pang-aabuso actually, sa pagiging pulis niya. At isa pa, kung napapansin ninyo, hindi siya naka-uniforme nung mga oras na yon. Ang pagkakaalam ko kasi, kapag ka-off-duty ang isang alagad ng batas, not unless kung meron siyang another permit to carry firearms outside of his residence during his off days, ay bawal ito. Ito sa nangyaring ito, na kung saan nakatsinelas lang nga at nakasibilyan, itong sinasabing patrolman na ito. Pero kitang-kita sa video na may dala siyang armas, inilabas niyang armas at sinugod yung driver ng truck. Abusado at sobrang yabang ang taong ito. Kasi ang sinasabi niya, ginit-git daw siya ng truck driver doon sa may zigzag road sa bandang Antipolo City. Ganon pa man, ipagpalagay natin may kasalanan yung truck driver. Halimbawa lang, kausapin mo ng mahinahon. Hindi yung ipapakita mo na galit ka at ipapakita mo yung kapangyarihan mo dahil ikaw ay isang pulis at may dala kang armas. Hindi nadadala sa ganong usapan o sa ganong pananakot ang napakaliit na gulo. Kung pag walang kakwenta-kwenta, dahil lang ginitgit ka, nasa palagay mo lang naman na ginitgit ka dahil sinasabi naman ng driver ng truck na wala naman daw siyang nagawang mali sa daan. Pero ina-assume mo na ikaw yung tama. At sa dahilang ito, may bala ka ng manakit ng isang tao dahil sa napakaliit na bagay lang. Nasaan yung sinasabing maximum tolerance na dapat ay meron kayo bilang mga alagad ng batas. Sa ngayon, ayon sa Morong Police Station, na-disarmahan na nila itong patrolman na ito at inilagay na sa restrictive custody. Pag sinabi natin restrictive custody, ibig sabihin ito, nasa kustodiya siya ngayon ng Morong Police. At kumbaga parang monitored ang bawat kilos niya doon. Yung kung halimbawa lalabas siya, anong oras siyang lalabas, anong oras siya babalik, pwedeng may escort siya pag lumabas siya. Ganun yung mangyayari sa kanya. And at the same time, isusurrender niya yung armas niya habang iniimbestiga yung kaso niya para masampan siya ng kasong administratibo. Pero sana, yung driver, baka pwede naman na mag-file din siya ng criminal case against dito sa patrolman na ito. Kasi kumbaga parang may nangyaring grave threat or matinding pagbabanta sa buhay niya dahil nilabasan siya ng armas. Meron din tayo nakikita dito na abuse of power na sinasabi. Dahil hindi porket pulis siya at meron siyang lisensya para bumitbit ng armas, ay pwede niya na itong gamitin anytime na gusto niya. Ang mga armas kadalasan ay ginagamit bilang pagtatanggol sa sarili. Kung nalalagay sa panganib yung buhay mo, doon mo gagamitin yung armas mo. Hindi mo ito pwedeng gamitin
Sa taong hindi naman naging banta sa buhay mo. Yabang na ang tawag doon. Hindi na natututo, lalong-lalo na itong ating mga pulis. Sabi ko nga kanina, mapa-retired man or active, kadalasan sila yung nai-involve sa road rage. Masyado yata mainitin yung mga ulo nila. At masyado yata silang nagiging mayabang dahil meron silang mga armas. Dapat na rin talaga siguro na i-review talaga yung hiring ng ating mga kapulisan. Dapat mas matinding psychological test ang pagdaanan nila. Parang madalas na may problema sila sa kanilang mga tempers. Yung armas nila, nakakamatay yun. Isang putok lang, maaaring mawala ang buhay. Walang lugar sa lipunan natin yung mga ganitong klaseng tao. Ilang buhay na rin ang nawala dahil sa sinasabing road rage. Ilang tao na ang nawalan ng buhay dahil sa walang kakwenta-kwentang gitgitan, dahil sa walang kakwenta-kwentang away sa daan. Kaya yung mga involved dito, lalong-lalo na yung mga pulis, hindi lang dapat administrative case ang sinasampa sa kanila. Dapat meron silang mga criminal liabilities para mas magiging mabigat ang parusa sa kanila at hindi sila tularan. Dahil kumbaga, dahil parang walang nangyayari every time na nagkakaroon ng road rage, parang nagiging paulit-ulit na sila yung kadalasan ng involved. Siguro kasi yung mga nagiging biktima rin ng mga road rage na ito ay natatakot na ituloy pa ang mga kaso. Kumbaga, natatakot sila sa kaligtasan nila at sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Kaya rin siguro hindi nagpo-progress yung mga kaso nila dahil karamihan nadadala sa pakiusap at hindi na itinutuloy ang mga kaso. Kasi pansin ko rin ilang road rage na ang nangyari hanggang pa-viral lang. Pagkatapos nun, wala na tayong naririnig pa kung ano nang nangyari. Kung nasentensyahan na ba yung may kasalanan or nakulong na nga ba yung may kasalanan. Wala na tayong balita. Madalas ganito yung nangyayari. Kaya minsan tuloy nakakawalang gana na. Dahil hanggang pa-viral lang ng video, pagkatapos nun, wala na. Kumbaga, useless lang din kung walang nangyayari o hindi ito naaaksyonan. At sana naman dito sa mga pulis na abusado, bawas-bawasan naman ninyo yung yabang ninyo. Unang-una isipin ninyo bago kayo gumawa ng mga ganitong kalokohan, bago nyo ipagyabang yung mga armas ninyo sa mga taong hindi naman nagbibigay ng banta sa mga buhay ninyo, isipin nyo kung ano ang mga consequences kapag ginawa ninyo yung pananakot gamit ang inyong mga armas. Isipin ninyo, mawawalan kayo ng trabaho. Isipin ninyo, paano na yung mga pamilya ninyo? Kung wala na kayong trabaho at lahat ng mga benepisyo ninyo ay mawawala. Sa ilang segundo na pagpapakita nyo ng init ng ulo ninyo, malaki ang mawawala sa inyo. Masisira pa ang buong buhay mo. Kaya isip-isip din bago nyo unahin yung pagyayabang nyo. And of course, isipin nyo rin na yung mga matitinong kasamahan ninyo sa hanay ninyo ay nadadamay dahil sa mga kalokohan ninyo. Tandaan natin, paulit-ulit na nangyayari. Yung atapang ngayon, iyak later. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Again, salamat kaayo sa padayon ninyong pagsuporta na ako. Ingat po kayo lagi. Amping ho kanunay and God bless.